Good evening mga kamista. Welcome back po sa ating channel at medyo dadalas-dalasan na natin ngayon ng pagbablog. So eto na mga kamista, meron tayong isang bagong pag-uusapan o bibigyan ng komento. Walang iba kundi ang hari ng piluka sa Senado. O eto na, simulan na natin mga kamista. Kaya pala tahimik yung isang hindi totoo ang buhok sa Senado. Napansin kasi natin, itong mga nagdaang araw, sa kabila ng mga drama, tahimik yung isang senador na hindi totoo yung buhok. Yung nakawig. Tahimik na tahimik, walang kibo. And then all of a sudden, may pasabog na lumabas ang Office of the Ombudsman. Kaya pala tahimik yung isang mama, kinakabahan. Kinakabahan dahil baka malagas na naman ang 12 Judas ba o 13 Judas? 12 Judas na lang kasi 13 yan dati, kaya lang nagtatago na si Bato. 12 Judas na lang, nabawasan na ng isa. So ngayon, posibleng mabawasan pa yung 12 Judas ng majority. At posible na hindi na sila maging majority dahil unti-unting nababawasan yung mga Judas sa Senado ng majority. At ito nga pong kinasuhan ay walang iba kundi itong peke ang buhok na si Marcoleta. Ito si Marcoleta kasi totoo palang kumukolekta. Kinasuhan siya ng ombudsman. Kinasuhan po siya noong siya pa, ang kaso po niya ay related po ito noong siya ay isang congressman pa. At ayon po rito sa balita na lumabas, tignan po natin na mga kamista, papakita ko sa inyo ha. Nagaling sa ombudsman. Ang eksaktong ikinaso sa kanya ay ito. Ganito ha, babasahin ko sa inyo para hindi tayo malito. At para hindi naman sabihin ng mga maka DDS block, sinisiraan lang sila. So ito yon mga kamista. Ang sabi dito, ito pa lang si BMW or buhok mo wig ay merong kaso sa pagtanggap ng 75 million na campaign donation. Ayon po sa sa ombudsman, ang isinampa pong kaso rito kay Marcoleta ay plunder at 3 counts of indirect bribery. So isang plunder at 3 counts ng indirect bribery sa ombudsman isinampa, at ito ay tungkol sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donation nung siya ay isang congressman pa lamang. So mga kamista, kasi ganito yung sitwasyon. Kailangan kasi pagka ikaw ay may mga donations na pumapasok sa iyo, kinakailangan idinideklara mo yan. At sabi nga, at sa laki nitong donasyon na ito na 75 million pesos ay imposible nga naman daw na wala itong hiniling na kapalit kung sino man po ang nagbigay nito. At hindi naniniwala ang mga nag-imbestiga na ito ay lamang, kumbaga talagang bukal sa kalooban. Kumbaga yung tipong, eto ang piso, wala na akong pakialam. Ito po ay 75 million pesos mga kamista. So ibig sabihin, hindi naman na siguro kailangan ng isang rocket scientist para patunayan pa na itong 75 million na ibinigay sa kanya nung siya ay congressman pa lamang ay imposibleng walang kapalit. Sa Pilipinas pa. Oo mga kamista, sa Pilipinas pa ba naman? Siyempre alam na natin yan. Kahit aminin ba naman nila yan o hindi, alam naman natin ang patutunguhan yan. At ang masaklap nito mga kamista, hindi naman kasi nila idinideklara. Hindi nila idinideklara itong mga donations na ibinigay sa kanila. Itinatago rin nila. So ano ibig sabihin nun? Kaya nila itinatago. Kasi may lihim siguro. Siguro di ako nasabing totoo na may sikreto talaga. Pero malamang siguro ay mayroong sikretong kasunduan. At ito po ang masaklap dyan mga kamista. Sinasabi nga na itong grupo ng mga DDS block sa Senado na ngayon ay bagong majority ay unti-unti na ring nababawasan. At ngayon po ay araw ng Sabado dyan sa Pilipinas. At meron pong namumuong hindi kanais-nais na maaaring ikinatatakot ngayon ng mga
majority member ng DDS block ng mga senador. Katulad na lang itong si Bato, hindi na ito po pwedeng makabalik sa Senado kasi dininay na ng ng Supreme Court ang kanyang TRO sa kanyang request na huwag ipatupad ang ICC warrant. So mga kamista, hindi na makakabalik sa Senado o makakapunta sa Senado itong si Bato. At ito nga si Marcolecta ay ginawaan pa niya ng lusot na kung maaari daw bilang isang senador ay makapag-participate pa rin ito sa botohan ng through video call na lamang, offline. Kumbaga sa magbi-video call na lang, pwede siyang bumoto na naka-offline. Abay, sira ulo talaga. Imaginein mo, wala namang wala namang pandemic para hindi siya makapunta sa Senado. Nagtatago lang siya talaga. So, gusto pang talagang ilusot nitong si Marcolecta itong kanyang isang kasabwat sa kalokohan nila. So mga kamista, bawas na ng isa yung 13 Judas, so naging 12 Judas na lang. So ngayon, dahil sa pinasasampahan na rin ng kaso ng plunder at 3 counts of indirect bribery, itong si Marcolecta, so yung 12 Judas magiging 11 Judas na yun, magkaka-11han na yan. At eto pa mga kamista, itong si Jingay, pinasasampahan na rin ng ombudsman ng kaso ng plunder din at doon sa kanyang kinasasangkutan na mga budget sa flood control. So, yung 11 Judas, magiging 10 Judas na lamang yun mga kamista. At meron pang isang maaaring mangyaring kaganapan ay may bulong-bulungan na itong si Bongo ay maaaring mababaan na rin ng arrest warrant galing ng ICC. So mga kamista, itong 10 Judas, magiging 9 na Judas na lang to. So, hindi na sila magiging majority. At ito ang matindi sa lahat mga kamista. Dahil sa nangyayaring kaganapan ngayon, mukhang itong si Caldero o itong si Mr. 10K, mukhang siya sa history ng Pilipinas ay siya lamang ang magkakaroon ng pinakamaigsing termino bilang isang president ng Senado. Dahil mga kamista, kung sila ay minority na at bawas na sila at 10 na lamang o magiging 9 pa, di siyempre yung minority block ngayon na pinamumunuan ni Tito Soto at saka nitong sila Lacson, hindi ito magiging minority. Ito ay magiging majority na. Kaya po may bulong-bulungan na mukhang may isinusulong po itong darating na Lunes. Ito ang iintayin nating kaganapan dahil po nagsalita po itong si Mr. Gatchalian, yung Senador Gatchalian, na tinanong siya na tungkol siya ba kung halimbawa ay ma-elect o mapiling isang Senate President. Ang sagot lamang niya ay siya ay ready at handang-handa. So, ang bulong-bulungan mga kamista ay maaaring magkaroon po ng panibagong kudita na mapababa itong si Caldero o si Mr. 10K sa katungkulan bilang isang Senate President sa darating na Lunes. At ang isinusulong po na maging presidente ng Senate ay itong si Senador Gatchalian. At ito po ay hindi naman siguro magiging maingay kung hindi talaga magkakaroon ng agawan muli ng liderato sa Senate. So, kaya itong 13 Judas ngayon, kinakabahan na lahat kasi naman mga kamista, imaginein mo naman, hindi naman talaga si 10K o si Mr. Caldero ang talagang dapat maupo bilang Senate President. Ito pong si Mrs. Butterfly, si Senator Butterfly, si Miss Legarda, talagang siya ang kasunduan yata, ang bulong-bulungan, ay siya ang dapat na maging Senate President. Pero bigla-bigla na siya ay naitsapwera noong nagkabotohan na dahil bigla siyang binitawan at ang ibinotong bilang Senate President ay itong si Mr. Caldero o si Mr. 10K. Kaya po, kahit sila doon sa loob ay nagkaonsihan.
nagkaunsihan yung 13 Judas. Napakasamang numero pa naman yan mga kamista. Biruin mo, ang number 13 sa Pilipinas, ang kasabihan ay malas. At ito na nga, mukhang minamalas talaga sila dahil unang-una ay hindi naman talaga kinagat ng taong bayan ang kanilang kwento tungkol doon sa mga barilan diyan sa loob ng Senado, at bukod pa roon ay halatang halata naman talaga na pinatakas lamang nila itong si Tobats. Si Senator Tobats na ngayon ay nagtatago na at wala ng pag-asa na mapigilan pa ang pag-aresto sa kanya. Pero siyempre, yan ay pahirapan dahil siyempre marami nang nagtatago dyan. Pero sabi ni John B. Crimolia ay 220,000 daw po na pulis ang naatasan na hanapin siya. At ang NBI ay kasama rin. Siyempre, kung buong hindi lamang yon, pati immigration yan kasali siyempre dahil may warrant of arrest yan. So hindi makakalabas ng bansa itong si Tobats kung ito ay dadaan sa airport. Ang pinaka-posibleng gawin na lamang nitong si Tobats ay yung ginawa rin ni Atong Ang na malamang sa nag-backdoor. Baka sila ay sumakay din ng yate at pumunta sa ibang isla na maaaring puntahan katulad ng Indonesia o Malaysia dahil yan po ay malapit. At siyempre sa Mindanao ay marami pa rin silang kaalyado na sumusuporta sa kanila. Pero siyempre, majority ng mga tao ngayon ay galit na rin sa kanilang mga ginawa. Kaya mga kamista ay aabangan natin itong darating na Lunes dahil ito ay maganda. Hindi natin malamang kung paano magsisimula, kung totoo bang may makukudita or ang mangyayari ay magkakaroon ba ng damputan. So mga kamista, very exciting ito. Tutukan natin itong politika nangyayari sa ating bansa. Although, nakakatawa yung nangyayari sa Senado, pero sa totoo lang mga kamista, nakakasama ng loob bilang isang Pilipino na nakikita natin na ang ating Senado ay nagiging taguan na lamang o tagaprotekta ng mga taong may mga kalokohang ginagawa sa ating lipunan, sa ating bayan na nagsasamantala sa mga katulad nating mga mamamayan. So mga kamista, maging mapanuri tayo. Kailangan ay huwag natin bitawan itong nangyayaring ito at lagi nating isaisip na hindi tama ang nangyayari at dapat matuldukan ang mga maling nangyayari. Sa darating na mga eleksyon, dapat matuto na tayong pumili ng ating mga iboboto para naman yung taong bayan naman ang makinabang at hindi yung mga nakaupo lamang ang nandoon at sila ay nag-uutuan, nag-aartihan, nakala mo kung sino mga artista. Naku po, speaking of artista, yung isa talagang senador doon, talagang walang ginawa kundi umarte. Simulat sa pool hanggang ngayon ay umaarte lamang. Alam niyo na kung sino yon, yung walang ginawa kundi maghaplos at humimas ng balbas at lumamon pagka may hearing o mayroong session diyan sa Senado. Alam niyo na kung sino yon, yung peking Muslim. Hindi po totoong Muslim yon. Peke po yun. Marami pong galit na Muslim doon sa senador na walang ginawa kundi umarte at maghimas ng balbas. So mga kamista, maraming po salamat. Sana po patuloy pa rin po ninyo kung panoorin at subaybayan at dadalas-dalasan na po natin ngayon ng pagbibigay ng komento sa nangyayari sa ating bayan. At mga kamista, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at mag-like po kayo sa ating video kung nagustuhan po niyo to at tulungan niyo po ako na patuloy po tayo makatulong sa ating mga kababayan na mga abandoned child. At sa darating na araw po ay ipopost ko po o baka po bukas ay maipost ko na yung ginawa natin pagtulong sa isang bahay ampunan dyan po sa Las Piñas. Nagbigay po tayo ng konting tulong na galing po sa kinita natin dito sa ating pag-vlog sa YouTube. At suportahan niyo po ako, paki-subscribe, like and comment po mga kamista at nasa ganun po matulungan niyo ako na makatulong pa sa mga abandoned child mga kamista. Maraming po salamat. Hanggang dito na lamang at muli natin pagtawanan ang mga kengkoy sa lipunan ng Senado. Maraming salamat sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all.